Hi guys, good morning. Shoutout nga pala sa ating kapwang manggagawa at sa mga baguhan din na manggagawa na gustong matuto sa ganitong trabaho. So meron na naman nga tayong panibagong project na gagawin. Ito nga pala yung hangin cabinet na modular design. So combination siya ng smoke glass and cladding na super white color. So sa mga baguhan na gusto mag-assemble na to, sasabihin ko sa inyo yung mga materials na ginamit namin dito. Kung ano ang mga aluminum profile at mga gamit dito. So lahat naman ng manggagawa guys ay may kanyang-kanyang diskarte sa mga pag-assemble ng ganitong project. So i-share ko lang sa inyo kung paano nga ba kami mag-assemble ng ganitong project. So let's go! So ito guys yung hangin cabinet na smoke glass with composite panel na super white ang color. So ipapakita ko sa inyo yung mga materials na ginamit namin dito. Ang unang-una guys itong smoke glass na ginamit namin dito para sa door niya. So ang sukat nito guys ay 1/8 yung thickness niya na smoke glass. Hindi kasi pwede natin kapalan yung glass kasi yun lang ang kakasya sa mismong frame niya. Ang next naman guys syempre itong frame ng salamin. Ang tawag dito guys ay ACP side frame. At sa baba guys, yung mismong handle niya ay ACP top frame. So madali lang naman to guys, yung pinaka side niya, yun yung side frame. At yung pang ilalim guys, yung mismong handle o mas malapad, yung ang top frame. At syempre guys, gumamit tayo ng hydraulic hinges na C2. So ang ginamit ko dito guys ay 304 na stainless na. Kasi kadalasan guys, pag ginagamit naman yung ordinary lang, ay mabilis siyang kalawangin lalo na pag sinisilant na. Medyo matapang kasi yung chemical ng sealant kaya mabilis mag-react yung mismong hinges kapag hindi siya stainless. So sa mismong frame niya o yung pinagkakabitan ng hinges, so gumamit ako dito guys ng 1/2 na tubular para sakto sa mismong tornilyuhan ng hinges natin. At sa kabilang side guys ay 1/1 tubular. So kaya 1/1 na ginamit ko dyan para pag pinix na siya sa wall ay babaon talaga yung detress na tornilyo. At syempre itong cladding o composite panel na tinatawag. So gumamit ako dito guys ng glossy na double-sided na composite panel color white. So ito guys yung mismong gilid ng ating cabinet. So composite panel na white lang ginamit natin dito na glossy. Kung mapapansin nyo guys yung composite natin guys ay hindi siya buo. So depende naman guys sa pagkakabitan ng cabinet nyo. Ito kasi guys yung pagkakabitan nito guys ay wall to wall siya. So hindi makikita yung mismong gilid na yan. At okay lang naman kahit na tagpi-tagpi ang ating composite panel dyan. Hindi naman kasi makikita yung pinakagilid na yan. At syempre itong sa baba guys ay lagay ng mga condiments. So yan guys ay ACP side frame at cladding ang pinakapinto niya. So pataas yan ang bukas niyan guys ha. So doon na kasi namin yan ikakabit pag na-install na yung mismong cabinet para hindi mabigat kapag binuhat yung mismong cabinet at pinik sa wall. So ito guys yung mismong loob ng atin cabinet sa baba. Ayan. At ang ginamit ko dyan guys na frame ay 1/1 na tubular at cladding na rin. So yan lang guys ang mga ginamit naming materials dyan para sa pagbuo ng hangin cabinet. So sabi ko nga ay may kanya-kanya tayong diskarte sa pagbibuild o pagbubuo nitong hangin cabinet. At ito yung pamamaraan namin kung paano to assemblein. So kinabukasan guys ay kinabitan namin to sa ating client. So dito nga pala yan sa may Pilisanan State dito sa Daang Hari. So hopefully guys magandang kalabasan ng ating pag-install at walang aberya na mangyari at para mabilis ang ating pagkakabit. So andito na nga tayo sa ating client guys. So ito yung pagkakabitan ng ating hangin cabinet. So dito sa dulo guys ikakabit yan at medyo sagad sa kesame. At syempre ready muna natin dito yung pangmalubitan nating tools. So dahil dyan ay mapapabilis ang ating trabaho. So una nga sinalpak namin yung isang side ng cabinet. So bali 3 part yan guys na hiwa-hiwalay. So kaya namin ginawa yan guys ay dahil may dahilan yan. So isa rin yan sa pinag-aaralan sa ganitong larangan na trabaho. So after ng isang side guys itong gitna naman ng kinabit namin dito. At kung mapapansin nyo itong kinabit namin na to ay medyo maliit kaysa sa una. Kasi sasalpakan namin to ng range wood para sa exhaust ng stove. So after namin masalpak yung gitna guys ito namang last part ang ikakabit namin. Kaya nga pala namin ginawa to kasi yung pagkakabitan natin kung mapapansin nyo ay talagang nasa sulok siya. At napansin ko itong mga wall dito ay hindi pantay kaya mahihirapan kami kung binuo namin itong cabinet at baka hindi siya magkasya sa mismong pagkakabitan. So sa mga mag-assemble na tulad nito, mas maganda kung i-check nyo muna yung mismong pagkakabitan niya at kung madali ba siya isalpak pag ikinabit na at kung pantay ba ang pagkakabitan niya. So after namin ma-fix guys itong cabinet, so ile-level naman namin lahat ng mga pinto nito. At sinukat ko na rin pala dito yung range wood kung kakasya siya at talagang swak naman siya kasi sinukat naman natin
natin to. At ayan na nga bay, nasalpak na namin yung range hood dito. At syempre tatakpan natin yung mismong uwang sa taas na yan para magandang tignan talaga siya. So dito nga guys, bali malapit na kami matapos. At sa mga gusto mong pagawa nito guys, PM lang kayo sa amin page o comment lang kayo dito sa comment section sa baba. At kung malapit na kayo sa amin location guys, agad natin yung pupuntahan. So ito na pala yung pina-finish product ng ating project. So, let's go!